Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napakabilis ni Han Sanchen, sa loob lamang ng ilang minuto, lumalim siya ng hindi bababa sa ilang libong metro. Sa pagkakataong ito ay halatang pinalakas niya ang kanyang bilis, kaya hindi niya pinansin ang ilan sa kanyang sariling mga panlaban. Mas umasa siya sa kanyang sariling kamalayan upang madama ang panganib ng maaga, bagamat ang pamamaraang ito ay talagang lubhang mapanganib, walang ibang paraan. Masyadong nag-aalala si Han Sanchen. Gayunpaman, habang patuloy na lumalalim si Han Sanchen, natuklasan ni Han Sanchen ang isang bagay na nakakagulat. Ibig sabihin, ang mga bagay ay eksakto sa naisip niya. Ang kuweba ay ang pangatlong uri ng lupain, iyon ay, pagkatapos ng walang hanggan eskalsada, ito ay napupunta sa lahat ng paraan malalim sa lupa. Sa ganitong paraan, ang buong distansya ay walang katapusan na humahaba sa proseso, at sa parehong oras, ang sitwasyon na pinakakinabahala ko ay malamang na lumitaw. Oo, kung pupunta ka sa lahat ng paraan sa ilalim ng lupa, kung gayon ang posibilidad na maaaring mayroong isang uri ng nilalang na nakatago sa ilalim ng lupa tulad ng iniisip mo noon ay magiging mas malaki. Hindi, may halimaw ba talaga? Nagulat si Han Sanchen sa una, at pagkatapos ay lubos na nagalit. Kung talagang mangyayari ang ganitong sitwasyon, siguradong makakainis ito para kay Han Sanchen. Dapat niyang patayin ang tinatawag na halimaw. Mas mabilis si Han Sanchen at tumungo ng mas malalim. Ang galit ay maaaring magpagalit sa mga tao at maging mas walang takot. Sa kadahilan ng ito, ang bilis ni Han Sanchen ay halatang mas mabilis, kaya't hindi niya namamalayan na nagdalugad sa loob ng halos kalahating oras, at ang distansya ay umabot ng hindi bababa sa 10,000 metro o higit pa. Sa pangkalahatan, walang magaspang na pagkalkula ng kamag-anak na distansya sa pagitan ng Han Sanchen at Han Sanchen mamaya, dahil sa mas malayo sa ilalim ng lupa, ang direksyon ay nagiging mas malala, at mahirap para sa Han Sanchen na makilala ng malinaw. Boom! Biglang huminto si Han Sanchen, dahil bigla din huminto ang hanging dala ng kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, seryosong tumingin si Han Sanchen sa paligid at maingat na pinagmasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Nilabas din agad ang Skyfire. Sa asol na apoy ng apoy sa kalangitan, ang pag-iilaw ng buong espasyo sa ilalim ng lupa ay napunan din sa oras, at ang mga nakapaligid na sitwasyon ay lumitaw ng paisa-isa sa harap ng mga mata ni Han Sanchen. Kumpara sa ibang mga lugar, bagamat ang kasalukuyang kuweba ay lumalim na sa lupa para sa hindi kilalang mga metro, sa pangkalahatan, ang kuweba ay tuyo pa rin, at ang lapad ng kuweba ay tumaas din ng hindi nalalaman. Ngayon ang diameter ng kuweba sa ilalim ng lupa ay halos umabot sa lapad na higit sa 10 metro, kapag ang isang tao ay nasa loob nito, ito ay parang nasa isang malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang haba ng espasyo sa ilalim ng lupa ay napakataas. Napakalalim pa rin ito na walang katapusan. Gayunpaman, walang intensyon si Han Sanchen na lumalim pa, dahil ang kanyang espiritual na kamalayan ay nagsasabi kay Han Sanchen na maaaring may problema sa kanyang paligid. No need to hide anything, alam kong malapit ka, lumabas ka. I am Han Sanchen, kung kapatid ka sa alyansa natin, magaan ang pakiramdam mo. Kung ikaw ay isang uri ng halimaw sa bundok, ngunit kung hindi mo sasaktan ang sinuman, hinding-hindi kita ipapahiya. However, if you are my enemy, you might as well show up directly. Today, either you die or I die. Walang kwenta ang magtago. I will find you and kill you without mercy. Sinabi ni Han Sanchen ng napakadeterminado, malinaw, at napaka-domineering. Hindi naman mali ang sinabi niya, para sa isang kaaway, kung ang kaaway
na ito ay malamang nasaktan ang kanyang kapatid na lalaki, asawa, at kapatid na babae, hindi siya kailanman magpapakita ng anumang awa. Ang kabilang partido ay walang alinlangan na mamamatay. Hehe, isang mahinang panunuya ang dumating, at sa sumunod na segundo, wala na siya kahit saan, ngunit malinaw na naramdaman ni Han Sanchen ang isang tumatagos na nakakatakot na puwersa na nagmumula sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon, at sa isang iglap, isang itim na anino ang dahan-daang lumabas sa gilid. Tumingin ng malapitan si Han Sanchen, kumunat ang noo, at biglang naging mapagbantay. Maaaring makumpirma ni Han Sanchen na hindi pa niya nakita ang bagay sa harap niya. Pati ang aura ng lalaking ito napaka-abnormal. Mukhang hindi kamukha ng taong ito sa libro ng Langit Mundo. Ikaw, sino ka? O, ikaw ba ay, sa mundo ng aklat ng langit noon? Ang mga pagdududa ni Han Sanchen ay halata at napakalinaw. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganoong pagdududa noong una kong nakita ang taong ito ay tiyak na hindi walang batayan. Parang isang malaking nilalang ang katawan nito. Medyo parang baka, pero hindi baka. Ang ulo ay medyo tulad ng isang tigre, ngunit hindi lubos, para naman sa mga paa niya, parang unicorn at pagong. Ang buntot naman niya, parang buntot ng baka, pero parang buntot din ng leon. Hindi siya makakita ng malinaw, at kahit na nakikita niya ito ng malinaw, malamang na hindi makakagawa ng makatutuhanang hula si Han Sanchen. Sa teoryang pagsasalita, ang taong ito ay kamukha ng maalamat na apat na figure sa mundo. Gayunpaman, umiiral ang apat na pagkakatulad batay sa apat na pagkakatulad at pagkakatulad, ngunit ang lalaking nasa harap mo, mula sa isang malaking pananaw, ay may apat na pagkakatulad at pagkakatulad. Pero kung titingnan natin ang laki at detalye, napakaraming bagay na hindi kamukha ng lalaking ito. Ang mga mata ng toro, ilong ng dragon, ngipin ng baboy, at maging ang buhok ay koleksyon ng buhok mula sa maraming hayop. Gayunpaman, walang pakiramdam ng pagsuway o pagsalungat kapag ang mga bagay na ito ay magkakasama sa kanya. Nagbibigay lang sila ng creepy feeling sa mga tao. Sa makatuwid, ang hitsura ng halimaw na ito ay nagpaisip kay Han Sanchen na maaaring hindi ito mula sa bawang mundo. Firstly, I have never seen him before, and secondly, the most important thing is sobrang kakaiba ang aura nitong guy. Wala itong aura ng walong tiwangwang na mundo, ni ang masamang aura ng mga demonyo sa Death Swamp, may sarili itong kakaibang aura. Isang masalimuot at kakaibang kapaligiran na bulok, masama, ngunit puno ng katwiran at pagpatay. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Han Sanchen mula sa puntong ito na maaaring hindi siya isang nilalang mula sa bawang mundo, o, kahit na siya ay, malamang na siya ay isang hindi kinaugalian na nilalang. Sa madaling salita, ito ay isang bagay na panlabas, ngunit sa ilang kadahilanan ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng bawang mundo. Kung hindi, siya ay nasa walong tiwangwang na mundo at imposibleng hindi maapektuhan ng aura ng walong tiwangwang na mundo. Parang, nabubuhay ka sa tubig buong taon, kahit hindi mo sabihin na nag-evolve ang kaliskis ng isda dahil sa tubig, at least amoy tubig ka ng konti. Ngunit ang bagay na nasa harapan ko ay walang laman. Kaya naman ganito ang judgment ni Han Sanchen. Walang kinalaman sa iyo ang presensya o kawalan, at paano ka may karapatang malaman. For me, food can't have so many problems. If you insist on it, fine, you should ask how you want to be eaten by me. I swallowed you alive, or I beat you into pieces and then swallowed you into my stomach. Nang magsalita ang nilalang, ang mga ngipin ng baboy sa bibig nito ay napakaliwanag, na tila nagniningning sa isang uri ng malamig na liwanag, na nakakatakot. Gayunpaman, kaharap niya si Han Sanchen, na hindi natakot sa mga pagpapakitang ito. You can think about how to eat me, but I advise you to answer my questions honestly, otherwise, kahit sino ka pa, hindi ako magiging magalang sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nag-aapoy na ang kanang kamay ni Han Sanchen na nag-aapoy kay Ji, ang gulong ng buwan ay pumulupot din sa katawan ni Han Sanchen sa takdang oras, at ang apoy sa kalangitan ay nag-iilaw din dito habang naghahanda ng isang postura sa pag-atake. Hanggat gumagalaw si Han Sanchen, ang Skyfire Moon Wheel ay direktang aatake sa kalaban sa isang iglap. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ka, kung ikaw ay isang nilalang mula sa walong tiwangwang na mundo. Then,
Tell me if you have seen the people in this world and if you have hurt them. Pansinin mo, mabuti pang sagutin mo ng mabuti ang bawat tanong, kung hindi. Kung hindi, nanunuya ang nilalang, ang mga mata nito, na parang bull's eyes, ay naglalaman ng hindi lamang paghamak kundi isang malamig na liwanag. Tulad ni Han Sanchen, agad siyang maglulunsad ng isang nakamamatay na pag-atake kung may nangyaring mali. Kung hindi, mamamatay ka rito, ay, Han Sanchen, ang sabi, walang takot na sabi ni Han Sanchen. Parang hindi siya halatang galit, pero alam ng lahat na ito na talaga ang pinaka nakakatakot na oras para kay Han Sanchen. Talaga, punong-puno din ng panunuya ang nilalang, gusto mo bang malaman ang sagot? Oo, depende sa kakayahan mo. Sigurado, syempre naman. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, to be honest, ayaw niya talagang lumaban, kung tutusin, sa estado niya ngayon, mas mabuting huwag na lang makipag-away kung kaya niya, attrition talaga ang pinakamasamang desisyon para sa kanya. Gayunpaman, dahil lang sa ayaw niyang lumaban ay hindi ibig sabihin na magiging mahiyain si Han Sanchen. Lalo na kapag gusto mong malaman ang kinaroroonan ng Ivory at iba pa. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang matapos siyang magsalita ay hindi na nagdalawang isip pa si Han Sanchen, bigla siyang bumilis at sumugod sa bagay na may Skyfire Moonwheel. Mga langgam, ang bagay na iyon ay sumigaw din ng galit at disdainfully, at sumugod patungo sa Han Sanchen sa susunod na segundo. Ang dalawang lalaki ay parehong makapangyarihan, at ni hindi natatakot sa isa pa. Boom! Ang dalawang tao ay nag-away agad at sumugod. Maraming iba't iba at misteryosong nilalang na may walang katapusang lakas, at kapag sila ay nabangga, sila ay parang ligaw na toro sa mundo. Han Sanchen ay sabik din dito, walang anumang mga kasanayan sa lahat, lamang na may determinasyon na patayin ka ng malupit na puwersa. Halos walang pag-aalinlangan ang dalawang panig. Ang Skyfire Moonwheel ay parang dalawang braso rin, at diretso itong nasuntok sa isang iglap. Gayunpaman, ang panig ni Han Sanchen ay malinaw na nagpakita ng isang mas masamang uso, habang nagsasalpukan ang dalawa, ang tagiliran ni Han Sanchen ay gumawa ng napakalinaw na paatras na paggalaw. Bagamat maliit ang paatras na kilusang ito, totoo nga na ang Han Sanchen ay kasing lakas ng bakal. Pakiramdam ni Han Sanchen ay para siyang tinamaan ng bundok. Masakit iyon. Gayunpaman, gaano man ito kasakit, para kay Han Sanchen, wala talagang paraan na siya ay sumuko o ipakita ito sa lahat. Nakangangalang ang ngipin niya at nagpumilit. Ito ay ganap na imposible para sa kanya upang ipakita ang kaunting konsesyon sa harap ng kaaway, ito ay Han Sanchen. Anak, walang kwenta ang kumapit sa harap ko, malamig na sigaw ng misteryosong nilalang. Bahagyang nagulat si Han Sanchen, totoo nga na dahado siya, gayunpaman, ang kawalan na ito ay talagang napakababa na ito ay lubhang nakakaawa. Sa madaling salita, kung hindi ito ipinakita ni Han Sanchen sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon, sa teoryang imposible para sa Han Sanchen na matuklasan ng kaaway. Ngunit ngayon, talagang natuklasan ng kalaban na may mali sa kanya. Mahahanap mo ito sa maliliit na detalye, halos nakakagigil na marinig. Anong klaseng lakas meron ang lalaking ito? Pinigilan ni Han Sanchen ang kanyang panloob na pagkagulat, at sa sumunod na segundo, dumiretso siya sa misteryosong nilalang at pinatay ito. Ang apoy sa langit at ang gulong ng buwan ay tila naramdaman ang galit ng kanilang Panginoon, saglit, sumambulat silang dalawa ng mas malakas na kulay at lakas at inatake ang misteryosong nilalang. Ano, galit ka ba? Kapaki-pakinabang ba ang magalit? Sa life and death duel, anger is no use, it only matters if your fist is hard enough and your strength is strong enough, just like me. Nang matapos siyang magsalita, biglang nadagdagan ng lalaki ang kanyang kapangyarihan, at ang pag-atake ni Han Sanchen ay agad na naputol. Bago pa makapag-react si Han Sanchen, patuloy na umatras ang katawan ni Han Sanchen sa sumunod na segundo. Maraming beses na sinubukang lumaban ni Han Sanchen, pero sayang naman na kahit anong hirap ni Han Sanchen, may mga bagay na hindi nagtagumpay. Bumibilis ang pag-atras ni Han Sanchen, para bang naanod na ng baha ang dam at hindi na maharangan. Sinubukan ni Han Sanchen ng maraming beses, ngunit wala talagang paraan. Boy, nakita mo na ba? Ito ang tunay na lakas, ito ang tunay na kakayahan, haha, hahaha.
Napakayabang ng misteryosong nilalang kaya hindi na naka-atred si Han Sanchen, at sa huli ay tinulak niya ito ng diretsyo sa pader. Kahit na ito ay matigas na lupa, ang banggaan ni Han Sanchen ay nagdulot ng hindi mabilang na mga piraso ng lupa na natambak. Ang pinaka nakakainis ay ang katawan ni Han Sanchen ay unti-unting lumulubog sa lupa. Kung patuloy na gagawa si Han Sanchen ng paraan para harapin ito, hindi pa banggitin ang iba pa, sapat na ang lakas ng kalaban para ipasok siya sa makapal na lupa. Sa oras na iyon, natural na walang paraan si Han Sanchen para makatakas. Sa huli, may libing lang siya ng buhay sa hindi kilalang makapal na lugar ng mga burol. Gustong lumaban. Gusto lumabas. Gusto mabuhay. Haha, boy, lumaban, lumaban. If you can't resist, then just kneel down and beg for mercy. Maybe, if I'm in a good mood, I can let you go. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, alam mo ba kung ano ang pinaka hindi ko magawa? Huwag umamin ng pagkatalo. Mamatay man siya, siguradong mamamatay si Han Sanchen na nakatayo. Para kay Han Sanchen, hinding-hindi siya luluhod sa harap ng sinuman at aaminin ang pagkatalo sa kanyang buhay. Kung ang halaga ay buhay, kung gayon ang Han Sanchen ay magagawa ng wala ang buhay na ito. Gisingin mo ako. Sa malamig na boses, biglang tumaas ang kapangyarihan sa katawan ni Han Sanchen. Sa sandaling iyon, naramdaman ng misteryosong nilalang ang isang malakas na puwersa na mabilis na humarap sa kanya. Ikaw bata, marami ka pang kapangyarihan sa katawan mo, pero bakit maliit na bahagi lang ang ginamit mo noong naramdaman ko? Oo, walang lihis sa pakiramdam ng misteryosong nilalang. Si Han Sanchen ay talagang napakalakas, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay talagang hindi mauubos. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Han Sanchen noon, hindi niya nailabas ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Kapag ang kapangyarihang sugpuin ang demonyong enerhiya ay hindi mabalanse, ito ay magiging isang nakamamatay na panganib para sa Han Sanchen. Ito ay magiging isang malaking kalamidad. Thus it takes a lot of force to deal with you. I thought 10% of the force would be enough. Galit na umungol si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo ay itinulak niya ang lalaki palayo sa dingding at nagtungo sa kabilang direksyon. Halatang walang alam ang misteryosong nilalang sa sitwasyon ni Han Sanchen, alam niya lang na kapag malakas na ang kapangyarihan, isang patak lang sa balde ang ginamit ni Han Sanchen. At ang malaking psikolohikal na pagkabigla na idinudulot nito sa misteryosong nilalang ay sapat na para yugyugan ang sinuman. Kapag nakaharap mo ang isang taong kapantay mo, o medyo mas masahol pa kaysa sa iyo, nabigla ka nang makita na ang taong ito ay gumamit lamang ng kaunting lakas upang harapin ka, at makaramdam ka ng gulat dahil dito. Dahil hindi mo alam kung kailan maaaring biglang magpuwersa ang kabilang partido, at kapag may ibang tao na nagpapuwersa, malamang na ito ay isang mapang wasak na sakuna para sa iyo. Dahil hindi mo alam, hindi ka makakapaghanda ng maaga. Pero kung maghahanda ka ng maaga ngayon, tiyak na maaapektuhan ang iyong paghahanda sa laban, at mababaligtad din ang iyong battle psychology. Ito ang dilema na kinakaharap ngayon ng mga misteryosong nilalang. Kung tayo ay lalaban ng puro lakas, kahit na ngayon ay sumabog si Han Sanchen na may mas malakas na kapangyarihan, sa ilalim ng limitadong threshold, imposible para sa taong ito na labanan ang misteryosong nilalang. Ngunit dahil sa takot at takot ng mga misteryosong nilalang, nabuo ang isang espesyal na kumpanya ng paghaharap. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog, at bago pa makapag-react ang misteryosong nilalang ay nontog na ng husto ang katawan niya sa pader sa likod niya. Ang lakas talaga ng dalawang tao, nang ibagsak ng misteryosong nilalang si Han Sanchen sa dingding, talagang napakasakit para kay Han Sanchen, bagamat walang mga galos sa ibabaw, ang panloob na mga pinsala ay nagpahirap pa rin sa Han Sanchen. Ngunit sa kabilang banda, nang itinulak ni Han Sanchen ang misteryosong nilalang sa banggaan, sapat na ang puwersa para magalit ng labis ang misteryosong nilalang. Ang matinding sakit ay biglang nagising ang misteryosong nilalang sa gulat, galit siyang gumalaw at napaatras si Han Sanchen ng ilang metro, pagkatapos noon, hindi na siya nagmamadaling umatake, bagkus ay galit na tumingin kay Han Sanchen. You aunt, how dare you hurt me? Medyo nasugatan ang mga meridian ni Han Sanchen sa pagkabigla na ito, bagaman hindi ito malubhang pinsala, ang pagkabigla at pagdagsa ng Zenki saglit ay nagpahirap pa rin sa kanya na kagagaling lang mula sa kanyang mga pinsala. Pinipigilan ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig,
Malamig na sinabi ni Han Sanchen, hindi ba normal na saktan ka? Kung gusto kitang patayin, baka hindi ka na nakatayo dito at nakikipag-usap sa akin ngayon. What a joke, kung kaya mo akong patayin, bakit kailangan mo pang maghintay hanggang ngayon? Tinatakot mo ba ako? Malamig na sabi ng halimaw na may panghahamak. I said, I just want to get some answers from you. Kung ang sagot ay walang kinalaman sa iyo, wala talaga akong interes na patayin ka. Ngunit, pagkasabi niyan, kung may kinalaman ka sa sagot na ito, masisiguro kung mamamatay ka sa napakalungkot na paraan. Siguradong hindi nagsisinungaling si Han Sanchen, ito ang kanyang tunay na iniisip sa kanyang puso. Kung ang taong ito ay umatake sa isa sa kanyang mga tao, kung gayon kahit na ipaglaban ni Han Sanchen ang kanyang buhay ngayon, hinding-hindi niya hahayaan ang taong ito na mamuhay ng magandang buhay. Pero hindi yon ang sinabi niya, gusto lang niyang mahanap si Ivory at iba pa sa lalong madaling panahon kaysa mag-aksaya ng oras dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!